Ika-23 ng Marso, Miyerkules. Marahil sa iba, ordinaryong araw lamang ito, pero sa pamilya ng mga Diliva, hindi. Para bang may piyesta, may pagtitipon, may mga bata naglalaro, may matatandang nag-uusap, may reunion. May reunion ng magkakamag-anak na hindi nagkita ng ilang taon. Yan at marami pang iba ang nagaganap tuwing Miyerkules Santo sa bahay na tinutuluyan ni Ginapos. Si Ginapos ay isa sa mga ipinuprosesyon tuwing Miyerkules Santo sa bayan ng Magaraw. Siya yung the scourging at the pillar sa Ingles sa pasyon ni Jesus. Matagal na siya sa pamilya ng mga Diliva at taon-taon siyang ipinapasa sa 17 tagapagmana niya. Kaya ini 16th century pa lang aram ko, hali pa sa Espanya. Kasi si mga apo pa, talagang mga kilaloy pa. Mga ano pa, lahir pa ng mga Kastila. Mag-aalas 10 na nang simulang paliguan si Ginapos. Dinadasalan muna siya ni Lola Divina, ang pinakamatanda sa pamilya ng mga Diliva. Nasanay, maging maayos ang paghahanda para sa prosesyon pagkahapon at mabiyayaan ang mga taong kasalukuyan nakikilahok. Para yung mga ano man magkarasa sa mama. Naubos na ng katian ng Pagkatapos, ay sisimulan na ni Lola Divina ang pagpaliko gamit ang bulak na binasa ng anisadong hinalo sa tubig na ipupunas niya sa buong katawan ng santo. Pagkatapos ni Lola Divina, magkakaroon ng oportunidad ang mga taong nakapaligid. Mayroon din silang bulak na ipinapahid kay Ginapos. Pinaniniwalaan kasi na makapagpapagaling ang bulak na idinampi kay Ginapos ng mga sakit. Kaya na lamang, bawat isa sa kanila ay gustong makapuna sa santo. Iba sa pakiramdam, yung nakilaw ako mismo sa pagpaligo kay Ginapos. Pero mas iba na nakita ko na meron ding mga bata, meron ding mga teenager na nandun rin. Marahil sinabihan sila ng kanilang mga magulang, ng kanilang mga lola, na pumunta rin doon. Pero sa tingin ko, may kusa sila. 'Di ba? Meron naman tayong opsyon para hindi pumunta doon kahit pinagsabihan, pero nandun pa rin sila. Kahit na mainit yung lugar, kahit na siksikan, andun sila. Sa tingin ko dito pasok yung debosyon. Dito nagsisimula ang debosyon. Dito nagsisimula lumago ito. At sa simpleng kusa na yon, dito uusbong ang bagong henerasyon para ipagpatuloy ang nasimulan ng mga matatanda. Pagkatapos, bibihisan na si Ginapos. Bubulungan muna siya bago magpatuloy. Inihanda rin muna ang alapin ng santo. Nilalagyan ito ng lapis at ballpen ng mga estudyante sapagkat pinaniniwalaang makapagbibigay ito ng swerte sa bawat pagsusulit na kanilang kukunin at sa pag-aaral nila sa pangkalahatan. Pagkatapos, ilalagay na ang alapi ni Ginapos. Maswerte ngayong taon sapagkat nalagay agad ito. May mga pagkakataon kasi na hindi ito magkasya kahit na tama lang naman ang sukat nito. Kaya daw importante na bulungan muna ang santo bago ito gawin. Pati rin sa paglagay ng kadena, mapalad ngayong taon. Mapili rin kasi si Ginapos sa kung sino ang maglalagay nito sa kanya. Minsan, dinadaan niya sa pagpapakita sa panaginip sa mga piling tao sa kung sino ang gagawa nito sa kanya. Kararuan lang. Nakuhaan lang siya, may talaga ng paragapos. Matapos ilagay ang kadena,
Ilalagay na ang kanyang peluka at mga korona. Talagang pinapaganda ito upang maging maayos si Ginapos tingnan pagdating ng prosesyon pagkahapon. Katapos niyang bihisan at paliguan, ilalagay na si Ginapos sa kanyang karosang inaayusan at nilalagyan ng bulaklak. Magaan man tingnin ang santo, hindi siya basta-basta nabubuhat. Dinadaan rin kasi sa dasal at panaginip sa kung sino ang gagawa nito. Siguro napansin ko lang na bago bihisan si Ginapos, kailangan muna siyang bulungan. Pwede namang ilagay agad yung alapi niya at yung kadena at itusog agad yung mga korona niya at tapos na ang lahat, pero hindi. Siguro sa simpleng pagbulong na yon, isa yung pamamaraan para humingi ng pahintulot. Pahintulot na sana'y maging maayos ang paglagay ng mga bagay na yon para pagdating ng hapon, maayos sa tingnan sa posisyon. Pagsapit ng hapon, ipinuprosesyon na si Ginapos kasama ang ilang pang mga santo na inaabot ng halos 2 oras. Pagpauwi na ito, tinataas ang telang nakapaligid sa karosa upang maprotektahan ang mga bulaklak sa mga taong dumadaan para di agad maubos bago pa makauwi ito. Pagkatapos, binibigyan ng mga pagkain ang mga sumama sa prosesyon. Isa itong tradisyon na ginagawa noon pa man. Pagkabigay ng mga pagkain, ipapasok na si Ginapos upang pagdasalan ng nobena bilang pasasalamat sa matagumpay na posisyon. Dito magtatapos ang Miyerkules Santo sa pamilya ng mga Deliva ngayong taon. Mangyayari ulit ito sa mga susunod pang taon na ginagawa ang mga nakagawiang tradisyon at paniniwala. Ang pagpaligo, pagbulong, pagprosesyon at iba pa na hindi binabali ang alinman sa mga ito. Si Ginapos ay hindi lamang isang kahoy. Isa siyang instrumento upang may pagpatuloy ang tradisyong nasimulan at maipasa muli ito sa susunod na henerasyon. Isa siyang pagpapatunay ng patuloy na pagyabong ng paniniwala na sa ngayon ay hindi pa kumukupas. Ngunit, hanggang kailan ba magagapos ang kanyang mga deboto sa mga tradisyon at paniniwala na ginagawa sa kasalukuyan? Kahit na maraming tanong ang pumapaligid sa mga ito. Kung kailan, wala pang sagot. Pero sa ngayon, mukhang matatagalan pa bago makawala.